Si Ivy ay matagal nang nagtatrabaho ng dobleng shift sa maliit na roadside diner sa loob ng ilang linggo. Pilit na binabayaran ang kanyang mga bayarin. Hindi naging mabait sa kanya ang buhay, pero natutunan na niyang ngumiti sa kabila ng lahat ng hirap. Isang maulan na gabi, isang pagod at lupaypay na lalaki ang pumasok. Basang-basa ang kanyang damit at halatang pagod na pagod ang mukha. Habang ang iba'y hindi siya pinansin, lumapit si Ivy sa kanya dala ang karaniwan niyang kabaitan. "Mahabang araw?" Tanong niya na may mainit na ngiti. Nag-atubili ang lalaki bago tumango. "Pwede mong sabihin na ganon?" Hindi alam ni Ivy na ang maliit na gawaing iyon ng kabutihan ang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman, dahil ang lalaking nakaupo sa harapan niya, nakasuot ng lumang jacket at kupas na maong, ay isang bilyonaryo pala na nakadiskarte lamang ng itsura at sinusubok niya ang tunay na ugali ng mga tao. Pero si Ivy ay hindi katulad ng iba, at ang mga sumunod na pangyayari ay mag-iiwan sa kanya ng matinding pagkamangha. Si Ivy Thompson ay laging naniniwala sa kabutihan, kahit pa maraming beses na siyang binigyan ng dahilan ng buhay upang tumigil. Sa edad na 24, mas marami na siyang pinagdaan ng pagsubok kaysa sa karamihan ng kaedad niya. Ang lumang roadside diner na mahina ang ilaw at pinagtatrabahuhan niya ay hindi talaga ang trabahong pinangarap niya para sa sarili. Pero kahit papaano ay nababayaran nito ang mga bayarin kahit kapos. Ang mahabang shift, mga bastos na customer, at ang kirot sa paa sa pagkatapos ng araw ay parte ng kanyang realidad. Ngunit hindi niya kailanman hinayaang libain nito ang kanyang diwa. Sinalubong niya ang bawat customer ng isang mainit na ngiti kahit gaano siya kapagod. Isa yung gabing maulan, yung klase ng gabi na karamihan sa mga tao ay mas pipiliing manatili sa bahay, nakabalot sa kumot at may hawak na tasa ng mainit na tsokolate. Pero walang ganoong karangyaan si Ivy. Nasa pangalawang shift na siya, nabubuhay lang sa isang tasa ng kape at dalisay na determinasyon. Malakas ang pagbuhos ng ulan sa bintana ng diner. Lumikha ito ng tila musikang tapik na humalo sa mahinang ugong ng jukebox na tumutugtog ng isang lumang kantang country sa background. Halos wala ng tao sa diner. May isang magkasintahan sa sulok na pabulong na nag-uusap habang nakatingin sa kanilang kalahating kain na pagkain. Isang matandang lalaki ang uminom ng itim na kape habang nagbabasa ng isang luma at gusot na dyaryo. Pagkatapos, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Pinapagpag ang tubig mula sa kanyang jacket bago isinara ang pinto sa likuran niya. Basang-basa ang kanyang mga damit at tumutulo ang kanyang buhok. Halatang pagod na pagod siya. Parang isang taong maraming gabing hindi nakatulog ng ayos. Nag-atubili siya bago lumakad papunta sa counter. Mabagal at maingat ang bawat hakbang. Napansin ni Ivy kung paanong tinitingnan siya ng ibang mga customer. May ilan na agad lumingon palayo, walang interes. Ang iba na may palihim na sumusulyap, hindi mabasa ang mga ekspresyon. Pero may nakita si Ivy na iba. Isang tahimik na lungkot sa kanyang mga mata. Wala siyang inaksayang oras. Kumuha siya ng malinis na tuwalya mula sa likod ng counter at lumapit sa lalaki. "Heto," sabi niya habang inaabot ang tuwalya. "Mukhang kailangan mo nito." Nagulat ng lalaki, para bang hindi siya sigurado kung paano tutugon. Pero makalipas ang isang sandali, nagpakawala siya ng maliit, pagod na ngiti at tinanggap ang tuwalya. "Salamat." Mahina, ngunit taos-puso niyang sabi. Tumango si Ivy at itinuro ang counter. "Sige, umupo ka na muna. Kukuhanan kita ng mainit na inumin." Nagatubili na naman ang lalaki bago hinila ang isang bangko at tumupo. Mabilis na nagbuhos si Ivy ng isang tasa ng mainit na kape at inilapag ito sa harap niya. "Libre na yan," sabi niya
sabay kindat. Mukhang hindi maganda ang araw mo. Hinawakan ng lalaki ang tasa. Hinayaan ang init na lumapat sa kanyang mga daliri. Pwede pong sabihin na ganun. Mahina niyang bulong. Uminom siya ng kaunting kape at saglit na ipinikit ang kanyang mga mata. Tila ninanamnam ang simpleng ginhawa ng mainit na kape sa malamig at maulan na gabi. Sumandal si Ivy sa counter habang pinagmamasdan siya. May kakaiba sa lalaki, isang bagay na hindi niya may paliwanag. Hindi siya kagaya ng karaniwang mga biyahero na dumaraan lang sa diner para sa mabilisang kain bago muling tumuloy sa biyahe. May malalim na katahimikan sa kanyang mga mata, isang kwentong hindi pa na ibabahagi. Anong nagdala sa'yo rito? Tanong ni Ivy. Sinusubukang makipag-usap. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya ng ilang saglit bago sumagot. Dumaan lang. Hindi kumbinsido si Ivy. Bahagyang tumagilid ang ulo niya, pero ayaw niyang mangusisa. Well, hindi ka napili ng magandang gabi para mag-road trip. Sabi niya sabay sulyap sa labas, kung saan ang ulan ay walang balak tumigil. Saan ka ba pupunta? Nagatubili na naman ang lalaki. Tapos ay sumagot din sa wakas. Hindi ko pa alam. Tumaas ang kilay ni Ivy. Walang destinasyon? Gala lang? Napatawa ng kaunti ang lalaki. Parang ganun. Alam niyang may itinatago ito, pero hindi na lang siya nangulit. Sa halip, kinuha niya ang menu at inilapag sa harap nito. Kung balak mong manatili sandali, dapat kumain ka na rin. Masarap ang sabaw sa ganitong malamig na gabi. Tiningnan ng lalaki ang menu, pero hindi ito kinuha. Anong merekomenda mo? Pinisil ni Ivy ang kanyang baba na tila nag-iisip ng malalim. Grilled cheese at tomato soup. Classic yan. Pero kung gutom ka talaga, subukan mo ang diner special burger. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Yung soup na lang. Good choice, sagot ni Ivy habang sinusulat ang order at tumalikod papuntang kusina. Bago siya tuluyang umalis, lumingon muna siya pabalik. By the way, ako nga pala si Ivy. Nagalinlangan sandali ang lalaki bago sumagot. Nice to meet you, Ivy. Ako naman si James. May kung anong kakaiba sa paraan ng pagbanggit niya ng kanyang pangalan na nagpahinto sandali kay Ivy. Para bang sinadya at may ingat na pinili ang sagot. Pero binaliwala niya na lang ang kutob at nagtuloy sa paghahanda ng kanyang order. Habang pinapainit ang sabaw sa kalan, napapalingon si Ivy kay James. May kung anong kakaiba sa kanya na nakakapukaw ng interes. Siguro dahil sa paraan ng kanyang kilos. Pagod pero buo pa rin ang postura. O baka dahil tila may tinatakasan siya. Kahit hindi alam ni Ivy kung ano iyon. Makalipas ang ilang minuto, inilafag ni Ivy ang mainit na mangkok ng sabaw sa harap niya. Isang mainit na mangkok ng comfort food, darating na. Napatawa ng bahagya si James. Salamat, Ivy. Pinanood ni Ivy habang sumubok siya ng isang kutsarang sabaw at tumango sa pagsang-ayon. Masarap? Tanong niya. Sarap na masarap, sagot ng lalaki. Ngumiti si Ivy. Kita sa mukha niya ang kasiyahan. Buti naman. Lumipat siya para asikasuhin ang ibang mga customer, pero hindi niya maalis sa pakiramdam na iba ang gabing ito. Na iba si James. Ang hindi niya alam, ang lalaking nakaupo sa harap niya, ang pagod at basang estranghero, ay hindi basta-basta. Isa siyang bilyonaryo na nagkukubli sa simpleng anyo. At ang kabaitan ni Ivy ngayong gabi ang magbabago ng lahat. Natapos ni James ang kanyang sabaw pero hindi siya tumayo para umalis. Sa halip, nanatili siyang nakaupo. Walang imik na gumuguhit ng mga hugis sa ibabaw ng counter gamit ang kanyang mga daliri. Ang pagod niyang mga mata ay paminsang tumitingin kay Ivy na abalang-abala sa paglilinis ng mga mesa. Ang karaniwang liwanag sa kilos ni Ivy ay hindi nabawasan kahit pa ilang oras na siyang nagtatrabaho. Iba siya, sigurado si James doon. Sa mundong madaling humusga batay sa anyo,
Tinrato siya ni Ivy na may init at kabutihan. Walang hinihintay na kapalit. Wala siyang idea kung sino si James, pero ipinakita niya ang malasakit. Isang bagay na lalong nagiging bihira sa mundo kung saan umiikot ang lahat sa kapangyarihan at yaman. Inabot ni James ang kanyang bulsa. Naramdaman niya ang ilang lukot na dolyar na isinisiksik niya roon bago siya umalis sa kanyang estate kaninang umaga. Sinadya niyang magbihis ng payak, pumili ng mga damit na magpapamukha sa kanya na tulad lang ng sino mang biyahero na walang direksyon. Isa itong pagsubok, isang eksperimento. Matapos ang mga taong puno ng tagumpay, kapangyarihan at kayamanan, unti-unti nang nakakaramdam si James ng pagkahiwalay sa realidad. Lahat ay nasa kanya, ngunit tila wala siyang nadarama. Hanggang ngayong gabi, bumalik si Ivy sa counter. Napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ni James. "Ayos ka lang?" tanong niya habang muling pinupuno ang tasa ng kape kahit hindi pa siya humihingi. Napakurap si James at ngumiti ng kaunti. "Oo, nag-iisip lang." Tumawa si Ivy. "Delikado yan minsan." Napatawa rin si James, sabay iling. "Oo nga, siguro." Sumandal si Ivy sa counter. "So, James, hindi mo pa rin alam kung saan ka patungo?" Humugot siya ng malalim na buntong hininga, sabay suklay sa basa niyang buhok gamit ang mga daliri. "Hindi pa talaga. Tinatansya pa lang ang lahat." Lumambot ang ekspresyon ni Ivy. "Well, minsan, yung hindi mo pa alam ang pinakamagandang bahagi. Mahilig ang buhay sa mga sorpresa." Matagal siyang pinagmasdan ni James. Wala si Ivy sa idea kung gaano siya katama. Biglang bumukas muli ang pinto ng diner at dalawang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ang pumasok. Tumingin-tingin sila sa paligid. Ang matatalas nilang mga mata ay nagsusuri ng bawat sulok ng silid hanggang sa mapansin nila si James. Bigla silang nagliwanag sa ginhawa. "Andito ka pala, sir. Hinahanap ka namin kung saan-saan," sabi ng isa habang mabilis na lumapit. Nagbago ang buong anyo ni James. Mula sa pagiging relax, naging matigas ang kanyang tindig at nanigas ang kanyang panga. Napatingin si Ivy sa pagitan ni James at ng dalawang lalaki at unti-unting lumalim ang kunot sa kanyang noo dahil sa pagkalito. "Sir?" ulit niya, sabay sulyap kay James. Napabuntong hininga si James at hinagod ang tulay ng kanyang ilong. "Mga Ginoo, sinabi ko na sa inyo, ayokong matagpuan." "Sa buong paggalang, Mr. Lancaster," sabat ng isa. Binababa ang boses na parang biglang naging mulat sa mga matang osisero sa diner. "Nawala po kayo nang hindi nagsasabi kahit kanino. Naghihintay po ang board sa inyo." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ivy. Lancaster. Pamilyar ang pangalan. At doon siya natigilan. James Lancaster, ang bilyonaryo, ang CEO ng isa sa pinakamalalakas na korporasyon sa buong bansa. Ang lalaking palaging nasa mga magazine, sa mga balita, sa pananalapi, at sa mga panayam sa telebisyon. Napahinto ang kanyang hininga. Nagtagpo ang tingin nila ni James at sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang tahimik na lungkot, ang pag-aalinlangan, ang pag-iwas sa usapan tungkol sa pupuntahan, lahat ay may dahilan. Hindi lang pala siya isang pag-alagalang biyahero. Siya si James Lancaster. At tinrato siya ni Ivy tulad ng isang normal na tao. Binuka ni Ivy ang kanyang bibig para magsalita, pero wala siyang masabi. Napabuntong hininga si James, tumingin sa dalawang lalaking nakasuot bago muling bumaling sa kanya. "Ivy," panimula niya. Mas mahina na ngayon ang kanyang boses. Napalunok si Ivy, umiling habang sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyayari. "Ikaw," mahina niyang sabi. Halos hindi na mabuo ang salita. "Ikaw si James Lancaster," mahina niyang sabi. Nagatubili siya. Tapos, tumango. Parang umikot ang buong mundo ni Ivy sa isang iglap. Kanina lamang ay nagsisilbi siya ng sabaw sa isang bilyonaryong nakatago sa simpleng anyo at wala siyang idea
Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Napansin na rin ng ibang mga customer sa diner ang sitwasyon. Ang matandang lalaking may dyaryo ay sumilip mula sa kanyang salamin. May ibinubulong sa sarili. Ang magkasintahan sa sulok ay nagpalitan ng naguguluhang tingin. Tuluyan ng nalimutan ang kanilang usapan. Iba't ibang emosyon ang biglang bumalot kay Ivy. Gulat, pagkalito, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakanulo. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Pinagbasdan siya ni James. Maingat, parang sinusukat ang kanyang reaksyon. Hindi ko intensyong magsinungaling. Mahina niyang sabi. Kailangan ko lang ng lugar kung saan hindi ako tatratuhing isang bilyonaryo. Kung saan pa pwede akong maging ako. Binitiwan ni Ivy ang isang buntong hininga na hindi niya namalayang pinipigil. Sa isang banda, naiintindihan niya pero hindi pa rin nababawasan ang bigat ng pagkagulat at ang pakiramdam ng pagkakalinlang. Naglinis ng lalamunan ng isa sa mga lalaking nakasuot ng suit. Sir, kailangan na po nating umalis. May mga haka-haka na ang media tungkol sa pagkawala ninyo. Kailangan niyo pong bumalik agad sa headquarters. Tumingin si James sa kanila, tapos muling bumaling kay Ivy. Hindi mabasa ang ekspresyon niya. Naramdaman ni Ivy ang pagkirot sa kanyang sikmura. Eto na nga, aalis na siya. Mahinang nagbulong si James, saka tumingin kay Ivy. Ngayon, muli siyang nagsalita. Mas banayad na ang kanyang tinig. Salamat sa lahat. Sa kape, sa sabaw, at sa pagtrato sa akin bilang tao. Hindi bilang balita. Pinilit na Ivy ang isang maliit na ngiti, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Walang anuman. Nagatubili si James na para bang may nais pa siyang sabihin, pero sa halip ay tumango na lang at tumalikod patungo sa pinto. Lumabas siya muli sa gitna ng bagyo. Nakatayo lang si Ivy, tila nagyelo sa kinatatayuan, habang pinapanood ang bilyonaryong hindi niya namalayang tinulungan. Unti-unting naglaho sa dilim ng gabi, at kahit gusto niyang kumalma, hindi niya maalis sa pakiramdam na hinding-hindi iyon ang huli niyang pagkikita kay James Lancaster. Malayo pa. Lalong lumakas ang bagyo sa labas. Walang humpay na bumabayo sa mga bintana ng diner. Pero ang isipan ni Ivy ay malayo sa rumaragasang ulan. Nakatayo siya sa likod ng counter. Mahigpit ang hawak sa gilid nito habang sinusubukang unawain ang lahat ng naganap. James Lancaster, ang bilyonaryong pumasok sa kanyang buhay nang nakatago sa anyo ng isang ordinaryong biyahero. Ngayon ay naglakad palabas ng pinto. Iniwan siyang nakatayo roon. May mas maraming tanong kaysa sagot. Pakiramdam niya ay parang nagbago ang buong gabi. Tila umikot ang mundo. Ang diner na dati simbolo ng kanyang pangaraw-araw na kaayusan, ngayon naging tanda ng isang buhay na hindi niya lubos na nauunawaan. Ano bang gagawin ko sa kaalamang ito? Hindi basta-basta tao si James. Isa siyang taong tinulungan niya ng walang pag-alinlangan. Isang taong tila sinusubok siya. At ngayon, tila may natagpuan ito sa kanya. Isang pambihirang katangian na hindi kayang bilhin ng kahit gaano pa karaming pera o katayuan. Pinanood ni Ivy habang dahan-dahang sumasara ang pintuan sa likod ni James. Nakatayo lang siya roon sa tila walang katapusang katahimikan. Nilamon ng sariling pag-iisip. Mabagal ang pagdating ng tunay na pagsapol. Tulad ng unti-unting pagtaas ng tubig alon na tiyak pero hindi mapigilan. Si James Lancaster, ang bilyonaryong CEO ng isa sa malalaking korporasyon sa buong mundo, ay pumasok sa kanyang buhay at umalis na parang wala lang, ni hindi man lang nagpaalam. At ngayon siya na lang ang naiwan, nilalabanan ng isang bagyong hindi lang sa labas, kundi pati sa loob ng kanyang damdamin. Pero malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mga huling salitang binitawan ni James. Salamat sa pagtrato sa akin bilang tao, hindi bilang balita. Bahigpit ang pagkakakapit ni Ivy sa tuwalyang gamit niya sa pagpupunas ng mesa. Mabilis ang pagtakbo ng kanyang isipan. Lagi siyang ipinagmamalaki sa sarili ang pagiging matatag, ang kakayahang manatiling totoo
kahit sino pang pumasok sa diner. Pero ngayon, nahaharap siya sa isang kabalintunaan. Pwede pa ba akong manatiling ganon pagkatapos ng gabing to? Pagkatapos makasalamuha ang isang taong malayo sa mundong ginagalawan ko. At si James, ano ang iniisip niya? Bakit siya bumalik sa buhay niya? Para lang agad ding umalis? Umiikot sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan nito. Paulit-ulit niyang pinapaikot ang kanyang alaala, ang bawat pag-uusap nila. Sinusubukang intindihin ang mga hindi nasabi, ang kahulugan sa likod ng kilos ni James. At doon, biglang bumukas muli ang pinto. Napapitlag ang puso ni Ivy. Napalingon siya at nakita si James na muling pumasok sa diner. Hindi nabasa ang kanyang coat. Maayos na ang ayos ng kanyang buhok. Tila inihanda niya ang sarili bago bumalik. Pero higit sa lahat, iba na ang tingin sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-alinlangan. Wala na ang pagkukunwari. Diretso, malinaw, at may layunin ang kanyang tingin. Ivy, sabi niya, mas banayad ang tinig ngayon. Wala na ang dating awkward na kilos. Wala na ang pagkalito sa tindig niya. Napaisip ako sa sinabi mo tungkol sa kung paanong nakakapagulat ang buhay. Halos hindi makahinga si Ivy. Totoo ba ito? Ang lalaking lumabas kanina na parang isang estrangherong malayo sa kanyang mundo ay ngayon nakatayo sa harap niya, parang hindi umalis. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Ang biglaang pagpapawis ng kanyang palad. Ako, panimula niya. Pero natigil agad. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ito ba'y paghingi ng tawad? Isang pagpapatuloy ng kakaibang interaksyon nila kanina? O may iba pang ibig sabihin nito? Lumapit si James sa counter. Hindi inaalis ang tingin kay Ivy. Kita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Matatag, walang pag-alinlangan. Akala ko may hinahanap ako. Patuloy niya, matatag ang boses. Mga sagot siguro pero ang totoo, wala akong lahat na yon. Huminga siya ng malalim. Alam ko lang, ngayong gabi, may nagbago sa akin. Mabilis ang pagtakbo ng isip ni Ivy. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Halos pabulong ang tinig. Huminga ng malalim si James. Tila ay naayos ang kanyang mga iniisip. Ginugol ko ang buhay ko sa pagtatayo ng mga pader sa paligid ko. Mga pader na humahadlang sa ibang tao na makalapit. Pero nang pumasok ako rito ngayong gabi, may nag-iba. May kung anong sayo na nagpaisip sa akin na panahon na para gibain ang mga pader na iyon. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Ivy. Sinasabi niya ba talaga ito? James, ako? Muli niyang sinubukang magsalita, pero marahan siyang pinigilan nito. Itinaas ang kamay na may banayad na kilos. Hindi, sabi niya. Kalmado ang boses pero puno ng damdamin. Ayokong madaliin nito. Gusto ko lang na maintindihan mo. Pumunta ako rito para makatakas. Para maramdaman ng isa lang akong normal na tao. Hindi bilyonaryo. Pero ang natagpuan ko sa iyo ay totoo. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Napahurap si Ivy. Sinusubukang iproseso ang mga sinabi niya. Tumatakbo siya. Tumatakbo palayo sa mga bagay na inaasam ng karamihan. Yaman, kapangyarihan, tagumpay. Pero malinaw na hindi sapat ang mga iyon upang punan ang kakulangan sa loob niya. At sa maliit na diner na iyon, tila natagpuan niya ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo ng negosyo at mataas na lipunan. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Mahinang bulong ni Ivy, bahagyang paos ang boses. Ginawa ko lang naman ang gagawin ng kahit sino. Ngumiti si James, pero may halong pait ang ngiting iyon. Hindi lang dahil sa kape o sabaw, Ivy. Dahil sa'yo, sa kabaitan mo. Isa ang bagay na bihira. Isang bagay na ang mga kagaya ko na palaging pinaliligiran ng mga taong may sariling motibo ay madalas nang nakakalimutang meron pa pala. Hindi alam ni Ivy kung ano ang sasabihin. Paano ka ba tutugon sa isang ganito kahubat na pag-amin mula sa isang lalaking may lahat? Pero tila wala pa rin. Palagi siyang naniniwala
ng kabaitan ay gantimpala sa sarili, na ang paggalang sa kapwa ay ang tanging tamang paraan ng pamumuhay. Pero iba ito. Isang bilyonaryo ang nagbubukas ng sarili tungkol sa kanyang kalungkutan, ang kanyang pagkahiwalay sa mundo. Ginugol ko ang napakaraming taon ng buhay ko sa pagtatayo ng imperyo na ito. Nagpatuloy si James. Pero lahat ng iyon, walang laman. At ngayong gabi, napagtanto kong ayokong mabuhay ng ganun na lang. Gusto ko ng totoo. At sa palagay ko, baka nandito yun. Huminto siya. Lumambot ang tingin habang nakatitig kay Ivy. Kasama mo. Umigting ang katahimikan. Ang mga salitang iyon ay tila nakabitin sa hangin. Parang manipis na sinulid na nag-uugnay sa kanila. Lumalampas sa pagitan ng diner na para bang isang mundo ang layo. Ramdam ni Ivy ang bigat ng kanyang sinabi. At kahit may bahagi sa kanya na naaantig, hindi niya pa rin alam kung ano ang gagawin dito. Anong ibig sabihin ni James? Ano bang hinihingi niya sa kanya? Isang koneksyon lang ba ito? O may ibig sabihin pa? Pero bago pa man siya makasagot, bumukas muli ang pintuan ng diner. Dalawang lalaki na nakasuot ng maayos at mamahaling suit ang pumasok. Maingat ang kanilang mga mata habang sinisipat ang buong lugar. Isa sa kanila ay agad nakita si James at biglang napangiti. Kitang-kita ang ginhawa sa muka. Nandito ka pala, sir. Hinanap ka namin kung saan-saan. Wika ng lalaki habang mabilis na lumalapit. Nagbago agad ang anyo ni James. Ang lalaking kalmado at totoo na kausap ni Ivy ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig, malayo at seryosong figura. Ang bersyon ng James na madalas niya lang napapanood sa telebisyon. Nanigas ang kanyang balikat. Parang muli na namang itinayo ang mga pader na sinabi niyang giniba na niya. At sa sandaling iyon, doon lang tuluyang naintindihan ni Ivy kung gaano kalalim ang mundong kinabibilangan ni James. Isang mundong tila hindi kailanman papayag na maging tunay siyang malaya. Sir, sabi ng isa sa mga lalaki, formal at walang emosyon ang boses. Hinihintay na po kayo ng board. Minsang tumingin si James sa kanila, tapos muling ibinalik ang tingin kay Ivy. Kita sa kanyang mukhang pagalinlangan, parang hati ang puso't isipan sa dalawang mundo. Ang mundong siya ang nagtayo at ang mundong saglit niyang pinuntahan para makatakas. Ivy, sabi niya, mas mahina ngayon ang kanyang tinig, parang may nais pang sabihin. Pasensya na, hindi ko intensyong gawing komplikado ang lahat. Kailangan ko lang maramdaman na totoo ako kahit saglit. Pero si Ivy, hindi na sigurado kung alin ba talaga ang totoo. Nakita niya na ang dalawang mukha ni James, ang marupok at ang makapangyarihan. At ngayon, naiwan siyang may kirot sa dibdib at isang masakit na tanong. Alin doon ang totoo? At alin ang kaya niyang paniwalaan? Mahinang bulong ni James habang lumilipat ang tingin niya mula kay Ivy papunta sa mga lalaking nakasuot. Susunod ako. Tumalikod ang mga lalaki para umalis at sinundan sila ni James. Ngunit bago pa siya tuluyang makarating sa pinto, huminto siya at lumingon pabalik kay Ivy. Salamat, sabi niya, tapat ang tinig. Sa lahat, sa pagrato sa akin bilang isang tao, sa pagiging totoo. At gaya ng una, ganun din kabilis siyang nawala. Sumara ang pinto sa likuran niya. Iniwang nakatayo si Ivy sa tahimik at bakanting diner. Sandali siyang natigilan, hindi makagalaw. Ang isip niya ay gulong-gulo. Pilit inuunawa ang lahat ng mga nangyari. Totoo ba ang lahat ng iyon? Pwede bang isang simpleng kabaitan lang ang magpabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman? Naririnig pa rin niya sa kanyang isip ang mga huling salitang iniwan ni James. Sa pagtrato sa akin bilang tao, may kung anong nagbago sa loob niya. Isang malalim na pakiramdam ng koneksyon na lampas sa inaasahan niya. Hindi na ito tungkol lang sa lalaking pumasok mula sa kalye. Ito ay tungkol sa isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Sumunod na mga araw ay balot ng isang kakaibang katahimikan.
Nagpatuloy si Ivy sa kanyang nakagawian sa diner. Naghahain ng kape at sabaw sa ilang mga nagdaraan. Pero ang isipan niya ay palaging malayo. Hindi niya maiwasang balik-balikan ang gabing iyon sa kanyang alaala. Ang ulan, ang tahimik na pag-uusap nila ni James, ang paraang nagbukas siya rito, sa paraang walang sino man pang nagawa. At gaya rin ng pagdating niya, bigla rin siyang nawala. Walang tawag, walang mensahe, wala. Pero kahit ganoon, hindi maalis ni Ivy ang pakiramdam na hindi pa iyon ang wakas. Natama siya nang sabihin niya kay James, ang buhay ay marunong mapanggulat. Kaya habang lumilipas ang mga araw na walang balita, nanatiling bukas ang puso niya. Umaasa, kahit konti lang, na baka babalik pa siya. Nang ang mga araw ay naging linggo, muling bumalik si Ivy sa normal na daloy ng buhay. Natutunan niyang huwag masyadong umasang may malalim na koneksyon sa mga taong nadadaan lang sa diner. Karamihan sa kanila ay simpleng naghahanap lang ng pagkain o pahinga. Pero si James, iba siya. May iniwang marka sa puso niya. At gaano man niya subukang limutin, hindi niya basta-basta kayang talikuran ang pakiramdam na muli silang magtatagpo. Isang gabi, habang pinupunasan ni Ivy ang isang mesa sa likod ng diner, bumukas ang pinto. Napatingin siya. Inaasahang isang grupo ng mga late night na customer lang. Pero agad siyang napatigil sa paghinga nang makita kung sino ang pumasok. Si James, basang-basa muli ng ulan. Pero ngayon, hindi siya nag-iisa. Lumakad siya papasok. Ang mga matay mabilis na inikot ang silid bago tumigil sa kanya. May kakaibang determinasyon sa kanyang tingin ngayon. Isang klase ng tapang na hindi pa nakita ni Ivy noon. Hindi na siya ang nawalang lalaki sa una niyang nakilala. Ilang linggo na ang nakalilipas. May nagbago na. May pinili na siya. At sa tabi niya, may isang babaeng kasama. Maliwanag ang mga mata. Magiliw ang ngiti. Pamilyar ang mukha ng babae. Bagaman hindi matukoy ni Ivy kung saan niya ito nakita dati. Ang presensya ng babae ay tila nagpalambot sa paligid. May dala itong kakaibang katahimikan at positibong enerhiya habang nakatayo sa tabi ni James. Ivy, sabi ni James, puno ng init ang tinig. Sana okay lang, pero may kasama ako ngayon. Napakurap si Ivy, ramdamang mabilis na tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang pinunasan ang mga kamay sa apron. Sinusubukang ayusin ang sarili. Siyempre, sagot niya. Mahinahong tinig pero matatag. Mabutit nakita kitang muli. Ngumiti si James at ang babae sa tabi niya ay umaway ng magiliw. Ako si Lily. Masigla at magaan ang tinig. Ang dami nang ikinuwento sa akin ni James tungkol sa'yo. Sabi niya, ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng malaking hakbang sa buhay niya. Kumunot ng bahagya ang noon ni Ivy. Sinusubukang intindihin ang mga sinabi ni Lily. Pasensya na pero anong ibig mong sabihin? Lumapit si James at lumambot ang kanyang tingin habang nagsalita. Si Lily, ang fiancé ko. Mahinahon niyang sinabi. Bawat salita ay tila sinusukat ng mabuti. At lahat ng ito, utang ko sa'yo. Napalunok si Ivy. Fiancé? Anong nangyayari? Ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Pumasok si James sa diner na isang estrangherong naliligaw. At ngayon narito siya. Sinasabing may malaking desisyon siyang ginawa sa buhay at may kinalaman sa Ivy roon. Tingnan mo, Ivy. Nagpatuloy si James. Taos puso ang kanyang tinig. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ko na makalimutan kung paano mo ako tinrato. Napagtanto kong mali ang paraan ng pamumuhay ko. Matagal ko nang tinatakasan ang sarili ko, ang tunay kong nais. Pero matapos kitang makilala, naunawaan ko na ang tanging paraan para makausad ay ang tumigil sa pagpapanggap. Magpapakasal na kami ni Lily at nangyari lahat ng ito dahil sa'yo. Dahil sa wakas, tumigil na akong magtago. Ikaw ang tumulong sa akin na ma-realize yun. Hindi makapagsalita si Ivy. Isang waitress lang siya sa maliit na bayan. At ngayon eto siya.
napakaliit na kilos ng kabutihan at ito ang naging bunga. Tinulungan niya ang isang bilyonaryo na matagpuan ang kanyang sarili at sa proseso, natagpuan nito ang pag-ibig. Hindi niya maunawaan kung paano iyon nangyari, pero totoo itong nasa harap niya. Ngumiti si Lily ng mainit at magiliw. Salamat sa pagiging nariyan para kay James noong pinakakailangan niya ng karamay. Nawawala siya noon, pero dahil sa kabaitan mo, nahanap niya ang landas. Napalunok si Ivy. Ramdam ang bigat ng mga salitang iyon na parang kumot na unti-unting bumalot sa kanyang puso. Parang panaginip. Wala naman siyang ginawa kundi maging totoo, maging mabait. At iyon na pala ang naging daan para sa napakalaking pagbabago sa buhay ng iba. Wala siyang inaasahang kapalit. Hindi niya alam na hahantong sa ganito. Pero heto sila ngayon. At alam niyang hindi na muling babalik sa dati ang kanyang buhay. Umupo silang tatlo sa may counter. Pinaglingkuran sila ni Ivy ng mainit na kape. Nag-usap sila ng matagal. Nagbahagi ng mga kwento. Nagtatawanan at naramdaman ng isang koneksyon na hindi inaasahan ni Ivy. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya'y kabilang siya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa maliit na diner na matagal na niyang naging mundo. Isang bagay na isinilang mula sa kabaitan at tunay na koneksyon ng tao sa tao. Habang lumalalim ang gabi, lumingon si James kay Ivy. Seryoso ang mga mata. May utang ako sa'yo na hindi ko kayang tumbasan, Ivy. Tinuruan mo akong ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa mga taong nakikilala natin sa ating paglalakbay, sa kabaitang pinapakita natin, sa pag-ibig na natatagpuan natin. May namuong buhol sa lalamunan ni Ivy. Hindi niya ito inaasahan. Ang gampanan ng ganito kahalagang papel sa buhay ng isang tao. Pero sa kabila ng lahat, alam niya ngayon, may natagpuan din siya. Natagpuan ni Ivy ang tunay na halaga ng sarili, hindi sa pamamagitan ng papuri o pagkilala, kundi sa simpleng gawa ng kabutihan. Pagsapit ng gabi, tumayo na sina James at Lily. Handang umalis. Maaga pa ang kanilang lakad kinabukasan, pero nangako silang babalik muli. Bago tuluyang lumabas, lumingon si James kay Ivy at muling nagsalita. Mag-iingat ka, Ivy. Hindi mo alam kung kailan ka muling masosorpresa ng buhay. Ngumiti siya habang pinapanood silang lumabas ng magkasabay sa ulan. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Naging bahagi siya ng kwento nila. At sa pagiging bahagi ng kwento ng iba, natuklasan din niya ang sarili niyang halaga. Tama nga siya sa sinabi niya noon kay James. Ang buhay ay marunong magpanggulat. At ngayon, handa na si Ivy sa kung ano man ang susunod. Bagong kabanata man o bagong simula, o isa lang simpleng sandali ng kabutihan, hindi na mahalaga. Alam na niya ngayon na bahagi siya ng isang mas malaking bagay. At ang pag-iisip na iyon ay nagpuno ng pag-asa sa kanyang puso. Pagkasara ng pintuan ng diner sa likuran nila, muling humarap si Ivy sa counter upang linisin ito. Magaan ang kanyang puso, bago ang kanyang sigla. At hindi niya mapigilang ngumiti habang iniisip na kahit ang pinakamaliit na kilos, isang magiliw na salita, isang mainit na tasa ng kape o isang mangkok ng sabaw, kayang baguhin ang lahat.